Siya ay nagsusuri, siya ay nakakaalam. At ang kanyang tanong ay umaalingaw-ngaw, buhay pa ba ang sanga na ito? Huwag mong hayaan na nakawin ng tahimik na pagkatuyo ang iyong pananampalataya. Bumalik ka sa puno ng ubas ngayon. Umasa ka rito para sa lahat. Dahil sa labas niya, lahat ay namamatay. Ngunit kay Kristo, kahit ang tila patay ay namumulaklak muli. Marami ang nag-iisip na ang bunga ay dami, bilang ng mga tagasunod, laki ng simbahan, mga gawang nagawa, mga palakpak na natanggap. Ang iba ay naniniwala na ang bunga ay kasaganaan, mga espiritual na kaloob na nahahayag, nakikitang mga tagumpay. Ngunit hindi kailanman sinabi iyan ni Jesus. Idineklara niya, "Dito luluwalhatiin ang aking Ama, na kayo ay magbunga ng marami." Juan Kabanata 15, talata 8. Ang bunga na nagluluwalhati sa Diyos ay hindi pagganap sa harap ng tao, ito ay karakter na hinubog ng Espiritu. Iyan ang hindi kayang peki ng sinuman, pag-ibig na nagpapatawad, kagalakan na lumalaban sa pagkawala, kapayapaan na nananatili sa kaguluhan, pagpipigil sa sarili kapag walang nakatingin. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung anong uri ng bunga ang nililikha ng iyong buhay? Nagpapakain ba ito ng sinuman o nagpapaganda lamang ng panlabas na anyo? Ang dahon ay kayang likhain ng sinumang sanga, at sila ay maganda, gumagalaw, nakakakuha ng atensyon. Ngunit ang bunga lamang ang nagpapakain, ang bunga lamang ang nananatili. Ang Ama ay hindi napapahanga sa dahon, naghahanap siya kay Kristo na nabubuo sa atin. Kaya, marami na tila malaki sa paningin ng tao ay maliit sa harap ng langit, at marami na binabaliwala ng mundo ay kayamanan sa halamanan ng Ama. Kinailangan kong harapin ito sa isang punto ng aking paglalakbay. Nakangaral ako sa maraming tao, tumatanggap ng mga imbitasyon at papuri, ngunit isang mahirap na bata na nakilala ko pagkatapos ng isang pagsamba ang nagtanong sa akin, "Maganda lang ba ang pananalita mo o mahal mo rin talaga?"